Sa mga trades na binabalak ng Barangay Ginebra, ang mukhang pinaka-sure o yung pinakamalamang mangyari ay itong kay Arvin Tolentino. At sa tingin ko itong Ginebra gagawin ng lahat kahit na mamigay pa sila ng 4 na players dito sa Northport, samahan mo pa ng isang pick. Sa ngayon ang tingin ko mangyayari dyan, pwedeng bigay ng Ginebra itong si Bon Pesumal, pati na itong si Jason David, yung kanilang sophomore player. Plus, idadagdag pa nila siguro itong si Sydney Onwubere at isa pang player, baka itong si Jeremiah Gray o di kaya naman yung kanilang mga ibang draft picks ay idadagdag dyan. So sa tingin ko, ito mga pwedeng ibigay ng Ginebra, si Pesumal, si Sydney Onwubere, si Jeremiah Gray at si Jason David o di kaya naman ay si Aljon Mariano kaysa kay Jeremiah Gray. Pero maliwanag dito ang Ginebra, magbibigay ng maraming players pati na yung kanilang first round pick para makuha itong si Arvin Tolentino dahil gusto ng Ginebra na mapalakas yung kanilang lineup ngayon. At kung sakasakaling magawa nila to, alam natin na magkakaroon ng major changes dito sa SMC, lalo na kung talunin ng Meralco itong San Miguel. San Miguel ang powerhouse team, sila ang favorites na manalo dito sa kampyonato, pero nakita natin pagdating dito sa coaching mukhang naisahan sila ng Meralco dahil dito kay Nenad Vucinic. Kaya sa ngayon, itong Ginebra, sigurado ko pinapanood din yan itong serye na to dahil kung ano adjustments ang gagawin ng SMB, gagawin din ng Ginebra yan sigurado. Tatandaan natin, Meralco, tinalo Ginebra dito sa semifinals. Kaya sa ngayon, abangan natin kung anong mangyayari dito. Pero mukhang maliwanag, malakas itong MVP group ngayon at gagawa ng paraan ng Ginebra para makabawi. Dahil sa ngayon, bukod dito kay Arvin Tolentino, iba pang mga players tinitignan din ng Ginebra na makuha. So asahan na natin na malalagasan ang Northport at ang Terra Firma. Posible nga ba napalitan na ng San Miguel Beer itong si George Gallant? Napag-uusapan na ng mga insiders na ang biggest difference dito sa labanan ng San Miguel at Meralco ay sa coaching. Dahil kung titignan daw yung line-up, manpower for manpower, mas malakas daw at mas malalim ang bench ng San Miguel. Pero nalalamangan sila ng Meralco dahil mas mahusay ang coach nito. Partikular na itong si Nenad Vucinic, yung active consultant nila. Samantalang ang turo si George Gallant, walang adjustment na ginagawa. At yan ang dahilan kung bakit sila natatalo. Medyo na-frustrate na raw ang management dito sa ginagawa ni George Gallant. At yan ang dahilan kung bakit tinitignan na nila yung posibilidad na kumuha ng replacement. So ibig sabihin, kung matatalo ang SMB dito sa finals, hindi lang trades ang mangyayari sa San Miguel, kung hindi may posibilidad na palitan na rin si George Gallant o di kaya kumuha na rin ng isang active consultant na foreigner. So pag ganito nangyari, huwag na tayong magtaka. Tandaan natin, naging controversial yung appointment dito kay George Gallant dahil ang pinalitan niya si Leo Austria na nanalo o nagbigay ng napakaraming kampyonato dito sa SMB. Ngayon, yung pag-appoint dito kay George Gallant, dito natin makikita. Dahil kung papalitan to si George Gallant, yan ang magiging problema ng SMB. Dahil baka kahit sabihin natin hindi maganda performance nito, hindi ito bitawan ni Francis Chua dahil syempre siya nag-appoint dito. So kung magiging hindi maganda performance ni Gallant, magre-reflect sa kanya yon. Pero alam naman natin ng SMB, kung sakali na patuloy na hindi mag-champion, aba syempre mapipilitan si Francis Chua na palitan yan dahil hindi magugustuhan ni Boss Ramon Ang na matalo SMB. Lalo na dito at kung sakasakali na ang magkampiyon ng Meralco, ibig niya sabihin na isahan ng MVP group ang SMC at ang tinalo pa yung kanilang flagship team. At yan ang ayaw na ayaw mangyari ni Ramon Ang. So, tignan natin kung papalitan na si Gallant. Maraming mga teams ngayon ang interesadong makuha ang serbisyo nitong si Aris Dionisio ng Magnolia Chicken Templados dahil sa napakagandang performance. Pero sa tingin ko, kinakailangan lang ng Magnolia na pag-isipang mabuti ito dahil alam natin kung ano ang kayang ibigay nito pagdating sa kanilang line-up. If ever i-trade ng Magnolia ito si Aris Dionisio, kung ako sila, iti-trade ko lang yan para dito kay Jason Perkins o sa isa pang dekalibreng power forward katulad for example ni Xavier Lucero. Hindi ko yan pamimigay for other reasons dahil alam natin kung anong kaya niyang gawin. Of course, kung yung Terra Firma pick, pwedeng ibigay si Aris Dionisio. Pero other than that, sa tingin ko, dapat hindi ito bitawan ng Magnolia dahil ang laki ng naiibigay niya sa kanilang lineup. Sa ngayon, kung gustong gumawa ng trade ng Magnolia, marami naman silang ibang players dyan na pwedeng ipamigay. Itong si Abu Tratter na hindi naman nila ginagamit. Plus, of course,
Ito sila Jackson Corpus, Russell Escoto, Rom De La Rosa, Jed Mendoza. Yan yung mga players na pwedeng ibigay nitong Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon, alam natin na Magnolia maraming gagawin niya siyempre na pagbabago dito sa kanilang lineup. Pero sa tingin ko kinakailangan pagdating dito sa mga core players nila, medyo kailangan mag-isip munang mabuti. Iyang si Gio Halalo at si Paul Lee, maluwang matrade din. So sa tingin ko, ito si Aris Dionisio medyo safe muna dahil nakafocus ang Magnolia dito sa ibang mga players. Kung ikaw naman si Coach Chito Victorero, sa tingin ko hindi rin nila bibitawan yan. Dahil sa ngayon, nakikita natin na ang lakas ng mga teams ngayon pagdating dito sa big men. At sa darating na draft, yan talaga hinahanap nila. So hindi na ako magugulat kung ganyan talaga ang gagawin nitong Magnolia Chicken Templados. Ngayon, merong mga teams na nag-e-inquire kay Aris Dionisio, totoo yan. Pero kung ikaw yung Magnolia, kailangan tignan mo mabuti kung ano yung ibibigay nila. Dahil ito si Dionisio, alam natin, isang significant part yan ng rotation ni Coach Victorero. Kamakailan lang sinabi ni Commissioner Willie Marcial na hindi siya pabor dito sa idea na magkaroon ng dalawang import dahil nagkaroon na sila ng tsansa noon at nakita niya na parang naapektuhan yung performance ng mga locals. At syempre, yung budget ng mga teams hindi naman patas. Nabanggit na natin yan dati na kung gagawin mo na dalawa import, ang mga kikinabang dyan syempre SMC at MVP Group. Pero ngayon mukhang yung Board of Governors nagiging open na doon sa idea na magkaroon ng dalawang imports. So if ever mangyari yan, tignan natin kung paano i-address ng PBA yung balance at saka syempre doon sa performance ng mga locals. Ang dami na kasing mga local players ngayon na hindi naman nabibigyan ng minuto dito sa PBA. Actually, ang dami nga nawawala ng trabaho, nagpupunta dito sa MPBL at sa iba pang liga para sila ay makapaglaro at mabigyan ng pagkakataon. Ngayon, kung gagawin mong dalawang imports, lalong ang hirap niyan. Plus, ito nga yung sinabi natin dati, paano ang gagawin ng PBA kung kunin ng San Miguel Beer, for example, ito si Dwight Howard at si Benny Boatwright. O kaya itong Ginebra, kunin si Justin Brownlee at si Miles Powell. O ang TNT, si Terrence Jones at itong si Ronde Hollis Jefferson. Paano sasabay yung ibang mga teams dyan? Ibig sabihin, hindi naman kaya ng Terra Firma, Blackwater o Northport yung budget na ibibigay nitong mga malalaking teams para dito. So sa tingin ko, hindi dapat payagan itong pagkakaroon ng dalawang imports dahil lalong kawawa yung mga independent teams dyan. Sa pagdating dito sa draft, dyan makakakuha ng parity dahil dyan makakakuha ng magagaling na players yung mga teams na nag-i-struggle ngayon as long as hindi nila i-trade yung kanilang mga draft picks. So sa ngayon, sa tingin ko, itong 2 imports ay sa tingin ko dapat hindi aprobahan yan ng PBA dahil mas makasasama pa yan dito pagdating sa pagpapalakas ng mga teams ngayon. Kaya abangan natin kung ito i-aprobahan ng PBA o kung ito ay sasantabi muna. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Eduardo Monsales, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Jason Mendoza. Pinabati din natin si Jonald Malyari, Romeo Conchada, Anthony Alon family, Jonel Alagon, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, John Ray Marquesuela, John Mike Winky, Carl Alarcos, si Eduardo Del Rosario, Kuya Mike TV. Pinabati din natin si Enju Katsakino Dukusin, Dexter Domer, pati na si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, at ang iba pa nating mga tagapakinig.